Hello guys! Welcome back dito sa Bawat Buhay May Kwento. Andito po ako para ihatid sa inyo ang karugtong ng Love at First Sight, Trahedya at Tagumpay. Nang dahil sa trahedya na nangyari kay Josh, naging malungkutin si Esther. Hindi nga ito lumalabas ng bahay. Kahit laging dinadalaw ng mga kaibigan na sina Eric, Mel at Sam, ay hindi maibsan ang kalungkutan ng dalaga. Esther, please kumain ka. Hindi gugustuhin ni Josh na makitang nagkakaganito ka, sabi ni Sam. Galit na tinitigan ni Esther si Sam. Pwede ba, Sam? Huwag mo nga akong pakialaman. Bakit ka ba kasi lagi andito? Si Josh ang kailangan ko at hindi ikaw. Lumabas ka nga dito sa kwarto ko. Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Esther sa kaibigan. Napayuko na lamang si Sam at malungkot ito na lumabas sa kwarto ni Esther. Narinig naman ni Lola ang inasal ng kanyang apong si Esther sa nagmamalasakit na kaibigan. Anak, pagpasensyahan mo na ang apo ko ha. Gusto kong malaman mo na malaki ang pasalamat ko sa iyo dahil hindi ka nagsasawang alagaan niyang kaibigan mo kahit araw-araw kang sinusungitan. Nahihiyang wika ng lola ni Esther. Lola, baka hindi po muna ako pupunta dito ng mga isang linggo ha. Baka sakaling makatulong sa kanya kung hindi niya muna ako makita. Pero tatawagan ko po kayo araw-araw at pakitawagan niyo na rin po ako kung may problema. At wag niyo na lang po banggitin kay Esther itong napag-usapan natin, pwede ba Lola? Malungkot na sabi ni Sam. Oo apo, basta tawagan mo ako lagi ha. Napaiyak na nasabi ng Lola. Pagkalipas ng isang linggo, ay ang mag-asawang Eric at Mel naman ang dumalaw kay Esther. Naabutan nilang nakahiga lamang si Esther at mukhang pinababayaan na talaga nito ang kanyang sarili. Hindi masyadong kumakain niyang kaibigan ninyong iyan. Pagsusumbong ng lola ni Esther. Hindi nagustuhan ni Mel ang nakita sa kaibigan. Esther, ano ba yung ginagawa mo sa sarili mo? Pwede bang tumayo ka dyan? Magdalawang buwan na oh. Huwag mong parusahan yung sarili mo. Gusto mong magalit? Sige, magalit ka. Gamitin mo yung galit na yan para mag-move on. Tandaan mo na andyan pa ang lula mo. Isipin mo na lang na nabuhay ka noon na wala si Josh. Siguradong mabubuhay ka ulit ngayon kahit wala na si Josh. Kasi kahit anong gawin mong pagmumukmok dyan ay hindi nababalik ang taong yun. Hindi lang ikaw ang nasasaktan, Esther. Nasasaktan rin kaming mga kaibigan ni Josh. Nasasaktan din ang mga magulang niya sa kanyang pagkawala. Pwede ba? Tumayo ka dyan. Ayusin mo nga iyang sarili mo. Nanggagalaiting wika ni Mel sa dalaga habang umiiyak na ito. Umiiyak lamang si Esther ni hindi man lamang ito nagsalita. Kahit anong tulong namin sa iyo, Esther, kung ayaw mong tulungan yung sarili mo, ay walang mangyayari sa iyo. Ikaw lang talaga ang makakatulong sa sarili mo. Andito lang kami para umalalay sa iyo. Nasasaktan kaming mga kaibigan mo na makitang nagkakaganyan ka. Isipin mo na lang kung ano ang nararamdaman ng lola mo ngayong araw-araw niyang nakikita yung sakit na pinapasan mo na pwede mo namang pakawalan. Sabi naman ni Eric. Hindi talaga nagbitaw ng kahit anong salita si Esther. O sige, kung ayaw mo kaming kausapin ay aalis na lamang muna kami. Basta, tandaan mong andito lang kaming mga kaibigan mo na handang umalalay sa'yo. Tawagan mo na lang kami kung handa ka nang makipag-usap. Esther, mahal na mahal ka namin kagaya ng pagmamahal namin kay Josh, wika ni Mel. Maya-maya lamang ay lumabas na ng kwarto ni Esther ang mag-asawang Eric at Mel. Lola,
Aalis na po kami ha. Basta, tawagan niyo kaagad kami kapag may problema, okay? Sabi ni Eric. Pasensya na kayo mga apo ha. Salamat sa inyong pagdalaw. Paumanhin ang lola ni Esther sa mag-asawa. Noong makaalis na si Mel at Eric, ay kinausap ni Lola si Esther. Apo, tama nga naman ang mga kaibigan mo. Lahat ng nagmamahal kay Diyos ay nasasaktan sa kanyang pagkawala. Nagkataon lang na ikaw ang kasintahan. Sana maisip mo, Apo, na kung nasasaktan ka, mas nasasaktan yung mga magulang ni Diyos kasi anak nila yung nawala. Tulungan mo ang iyong sarili at ipakita mo sa mga magulang ni Diyos na mga magulang mo na rin naman, na matatag ka at magtulungan kayo para makabangon ka agad. Apo, hindi naman paglimot ang pagbangon. Pagtanggap lang yan sa katotohanan na lahat ng buhay ay may hangganan. Iba-iba nga lamang ang paraan kung paano magtatapos ang mga buhay natin. Dagdag na pakiusap ni Lola sa kanyang apong si Esther. Si Sam naman ay hindi nakatiis, kaya dinalaw ulit si Esther. Hi Lola, kamusta po si Esther? Tanong ng binata. Andoon sa kwarto niya, Apo. Nagmumukmuk pa rin yung batang yan. Malungkot na wika ni Lola. May dala po ako na pagkain dito, Lola. Kumain na po kayo at dadalhan ko na lang ng pagkain si Esther sa kanyang kwarto, sabi ni Sam. Kumatok si Sam sa pintuan ng dalaga pero hindi ito sumagot, kaya binuksan na lang ni Sam ang pintuan. Nakita ng binata na umiiyak na naman ang dalaga. Esther, tigilan mo na yan. Kumain ka kahit kunti lang. Huwag mo nga sayangin yung buhay mo. Andito pa ang lola mo. Andito kaming mga kaibigan mo. At kahit malayo si Auntie Flor at Uncle Jim, lahat kami nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Bukas, pupunta tayo ng Manila para dalawin natin si Josh. Ipakita mo sa kanya na okay ka para manahimik yun. Lagi kasi akong dinadalaw noon. Pinapaalagaan ka. Mahabang wika ni Sam kay Esther. Kinabukasan, maagang gumising si Sam para maghanda sa pagdalaw nila ni Esther kay Josh. Katulad ng dati, sa bahay ni Esther natutulog si Sam tuwing weekends para samahan si Lola mag-alaga kay Esther. Nagluto at naghanda muna si Sam ng agahan bago ito gigisingin si Esther. 9 a.m. nang eksaktong kinatok ni Sam ang pintuan ng kwarto ni Esther. Nung pagbuksan ni Esther ang kanyang pintuan, ay nagulat ang binata nung makitang nakangiti at nakabihis na si Esther. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng halos 3 buwan, ay muling nag-ayos si Esther ng kanyang sarili. Oh, good morning Esther. Bati ni Sam. Good morning. Matipid na sagot ng dalaga. Tara, kain muna tayo bago umalis. Malayo-layo din kasi ang lalakbayin natin. Masayang sabi ni Sam sa dalaga. Tumango lamang na sumunod si Esther sa kanyang kaibigan. Habang kumakain ang dalawa, ay masayang sinusulyapan ni Sam ang dalaga sapagkat nakita niyang may sigla na ang mga mukha ni Esther. Pagkatapos nilang kumain ay nagayak na kaagad ang dalawa. Lola, alis na muna kami ha at huwag po kayong magpapalipas ng gutom. Iwan niyo muna yung ginagawa ninyo please. Bakit kasi hindi kayo sumabay sa amin mag-almusal? Biro ni Sam sa matanda. Maya-maya lang ay umalis na ang dalawa at habang nasa biyahe ay parihong tahimik ang dalawa. Nang dumating sila sa puntod ni Josh, ay bumuhos ulit ang mga luha ni Esther. Josh, hanggang ngayon ay nahihirapan talaga akong tanggapin na wala ka na. Pero tama itong mga kaibigan mo. Kailangan kong tumayo ulit sa sarili kong mga paa. Simula ngayon, pangako ko sa iyo
Sisikapin kong ayusin at ibalik sa normal ang dati kong buhay. Pero, please, tulungan mo ako, Diyos. Alisin mo na itong sakit dito sa puso ko. Pakiusap ng dalaga sa namayapang kasintahan. Hinayaan at pinagmasdan lamang ni Sam ang kaibigan habang nakikipag-usap ito sa kasintahan. Pagkalipas ng mga ilang oras, "Sam, let's go. Baka maabutan tayo ng dilim sa daan," sabi ni Esther. "Okay, pero kain muna tayo ha, kasi nagugutom na ako." Masayang sagot ni Sam sa dalaga. Umalis ang dalawa sa puntod ni Josh na wala ng luha sa mga mata ni Esther at napansin ni Sam na maliwanag na ang mukha ng dalaga. Habang kumakain ang dalawa, ay panay ulit ang tingin ni Sam kay Esther. Maya-maya pa ay nagsalita ito. "Esther, masaya akong makitang maaliwalas na ulit ang iyong itsura." Papuri ni Sam kay Esther. "Alam mo, Sam, hindi ako nakatulog kagabi kasi pinag-isipan ko talaga lahat ng mga sinabi ninyo ni Mel at Eric. Tama kayo. Kailangan kong bumangon at alam kong ito rin ang gusto ni Josh. Kaya simula ngayon ay ibabalik ko na ang dating Esther na kilala ninyo." Malumanay na wika ng dalaga. Sobrang natuwa naman si Sam sa narinig. "Ang saya-saya ko ngayon, Esther. Salamat naman na pinakawalan mo na yung matagal mo ng kinimkim dyan sa dibdib mo. So, pwede ko bang malaman kung ano ang plano mo?" Masayang tanong ng kaibigan. "Sam, babalik ako sa pag-aaral at alam ko na kung anong course ang aking kukunin. Mamaya pag uwi ko, tatawagan ko kaagad si Mommy at Daddy." Masayang wika ni Esther. "Masaya ako na marinig yan mula sa iyo, Esther. Sabihin mo lang kung ano ang maitulong ko sa iyo, ha?" "Oo naman, Sam. Maraming salamat, ha, dahil hindi niyo ako sinukuan." Nahihiyang sambit ng dalaga. Pagkatapos nilang kumain, ay inihatid na ni Sam ang dalaga. Pagdating nila ng bahay, ay nagpahinga lang ng kaunti si Esther. Noong akma ng kunin ni Esther ang telepono, bigla niyang naalala ang kaibigan na si Sam. Kaya lumabas muna ito ng kanyang kwarto para tingnan ang kaibigan. "Si Sam bang hinahanap mo, apo?" tanong ni Lola. "Opo. Asaan siya, Lola?" Sagot at tanong ni Esther sa kanyang lola. Umalis na, apo, hindi ka naginising. Nagmamadali iyon kasi may tumawag sa kanya. Tatawagan ka na lang daw niya mamaya, apo." Masayang sagot ng lola dahil hindi na masyadong malungkot ang itsura ng kanyang apo at masigla na ang tinig nito. "Sige po, Lola, salamat ha," wika ni Esther. "Apo, masaya ako na makitang okay ka na," nakangiti na sabi ng lola. "Salamat po sa pangunawa sa akin, Lola. Pasensya ka na nabaliwala kita. Bukas, punta tayo sa dagat, ha?" "Akyat po muna ako, Lola. Tatawagan ko po muna ang mga magulang ni Josh," dagdag panawika ni Esther. "O sige, apo, tiyak na matutuwa ang mga yon," nakangiting sabi ni Lola. Medyo kinabahan si Esther nung mag-ring ang kabilang linya ng telepono. "Anak?" Masayang bati ni Mommy Flor. "Anak, masayang-masaya ako at tumawag ka. Kamusta ka na?" sabi ni Mommy Flor. "Mom?" bati ni Esther na halos hindi maibuka ang mga labi nito. "Mom, okay na po ako. Kaya po ako tumawag para ipaalam sa inyo na handa na po akong bumalik sa school. At bilang pag-honor po sa memory ni Josh, pagdodoktor po ang aking kukunin," sabi ni Esther. Napaiyak sa kabilang linya ng telepono sa tuwa ang mami ni Josh. "Salamat, anak, ha? Sobrang saya ng puso ko, anak, na babalik ka na sa pag-aaral.
Katulad nga ng inaipangako namin ng daddy mo sa'yo, kami na ang bahala sa lahat. Tatawag ako mamaya sa St. Luke's at babayaran ko na kaagad ng buo ang lahat ng mga kailanganin mo. Naku anak, umaapaw sa galak ang aking puso ngayon. At sigurado akong matutuwa rin ang daddy mo pag nalaman itong plano mo. Lagi kasing nagtatanong yon, kung tumawag ka na, ayaw naman naming istorbohin ka. At gusto ko, lumipat na kayo ng lola mo sa bahay natin doon sa Quezon City. Tatawagan ko rin mamaya ang katiwala natin doon para makapaghanda sila sa inyong pagdating. Masayang wika ni Mami Flor. Sige po mom, salamat po ng marami. Bye-bye po. Pagpapaalam ni Esther sa biyenan. Pagkababa ni Esther ng telepono ay nag-ring kaagad ito. At si Sam ang nasa kabilang linya ng telepono. Sam, katatapos lang namin mag-usap ni Mami. At sa susunod na araw ay lilipat muna kami ni Lola dyan sa QC. Sabi ni Esther na labis na ikinagalak ni Sam. Okay Esther, susunduin ko kayo ni Lola. Masayang sabi ni Sam. Napakaswerte mo talaga ako. Lahat ay nakalatag na sa harapan mo. Napakabait ng mga magulang ni Josh. Masayang wika ni Lola. Noong nakarating na sila sa Maynila, ay inasikaso kaagad ng dalaga ang kanyang pag-aaral. Araw-araw ay masigla at masayang pumapasok si Esther sa kanyang eskwelahan. At araw-araw din siyang sundo-hatid ni Sam. Pagkalipas ng mga ilang buwan, may nag-doorbell sa gate nila ni Esther. Pagbukas ng dalaga ay si Dorothy, dating kasintahan ni Sam ang kanyang panauhin. Personal na driver mo na pala ngayon si Sam? Eritang wika ng sosyalirang babae. Dorothy, right? Kunot noo na paninigurado ni Esther kung sino ang kanyang bisita. 2 beses niya lang kasi itong nakita mula noong naging sila ni Josh. Wow, mabuti naman at natandaan mo pa ang pangalan ko. Pang-aasar na sabi ni Dorothy. Bakit ka nga nang dirito? May kailangan ka sa akin? Nagtatakang tanong ni Esther. Di mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Uulitin ko lang ha. Personal driver mo pala si Sam? Seryosong sabi ng babae. Excuse me? Kung may problema ka kay Sam, huwag ako at huwag dito. Puntahan mo sa bahay niya. Pikon na sabi ni Esther. Esther, gusto ko lang ipaalala sa iyo ha, na ako ang kasintahan ni Sam, kaya lumayo-layo ka sa kanya. Galit na wika ni Dorothy. Dorothy, magkaibigan kami ni Sam at hindi kami magkasintahan. Kaya umalis ka na dito, wala akong panahon makipagbangayan sa'yo. Matapang na salita ni Esther. Maya-maya pa ay dumating na si Sam. Oh, Dorothy, anong ginagawa mo dito? Nagulat na tanong ni Sam sa dating kasintahan na si Dorothy. Ipinapaalam ko lang sa babaeng ito kung saan siya dapat lumugar, wika ni Dorothy. Sam, iuwi mo na nga iyang babaeng yan. At wala ako sa mood ngayon. Nakasimangot na sabi ni Esther. Aba, ang yabang natin na. Kung hindi mo nga lang nauto ang kaibigan naming si Josh, malamang yaya ka pa rin hanggang ngayon. Pang-iinsulto ni Dorothy kay Esther. Tama na yan, Dorothy. Umuwi ka na. Galit na sabi ni Sam. No, hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama. Pagmamatigas ni Dorothy. Esther, pasensya ka na ha. Ihahatid ko lang muna itong si Dorothy at babalik din ako kaagad. Nahihiya ako sa iyo, Esther. Pagpapaumanhin ni Sam. Huwag mo akong alalahanin, Sam. Okay lang ako. Samahan mo na lang yung girlfriend mo. Ngising aso, nautos ni Esther sa kaibigan si Sam dahil alam niya kasi na matagal nang hiwalay si Sam kay Dorothy. Nung sunduin ni Sam si Esther kinabukasan para ihatid sa eskwelahan ay biniro ito ng dalaga. Sam, baka nakabuntot sa'yo si Dorothy.
Baka basagin noon itong mukha ko. Mahirap na. Pagbibiro ni Esther, natawa lamang si Sam. Alam mo namang matagal na kaming wala ni Dorothy, di ba? At nagpaalam na ako kina Auntie Flor at Uncle Jim na alagaan kita. Nagpaalam na rin ako kay Lola at pinayagan nila ako. Seryosong wika ng binata. Namula ang pisngi ni Esther, parang nahulaan ito kung ano ang ibig sabihin ng binata. Walang imik na sumakay si Esther sa sasakyan. Esther, pangako, hindi ka nagagambalain ni Dorothy at alam niya na ngayon kung saan siya lulugar. Nag-usap na kami sa harapan ng mga magulang niya. At mamayang gabi, formal na akong aakyat ng ligaw sa iyo, Esther. Seryosong wika ni Sam, napalunok ng laway ang dalaga. Sam, huwag ka nang magpagod. Tatapatin na kita ngayon pa lamang. Wala akong balak na palitan si Josh dito sa puso ko. Frank ang sagot ni Esther sa binata. Okay lang yan, Esther. Wala naman akong balak palitan si Josh dyan sa puso mo. Idadagdag ko lang ang puso ko dyan sa puso mo. Hindi rin naman ako nagmamadali. Marami kaya akong mag-antay. Nakangising sagot ni Sam sa dalaga. At mukhang positibo talaga ito na balang araw ay mapapaibig niya rin ang dalaga. Whatever, basta, mahal kita bilang best friend ko. Irap na sagot ni Esther sa binata. After 5 years, nakamit na rin ni Esther ang kanyang pangarap. Nagtapos ang dalaga ng pagkadoktor bilang magna cum laude at umuwi ang mamit daddy niya para tunghayan ang pagtatapos ng dalaga. Sobrang saya ng lahat sa pagtatapos ni Esther. Kinagabihan, habang nasa handaan sila, ay nagtanong si Mommy Flor, "Anak, it's been 5 years, pero wala ka man lang ipinakilala na kasintahan sa amin ng daddy mo." Kaswal na tanong ng mami ni Josh. Napayuko si Esther at napaiyak ito. "Mami, wala po akong balak na palitan si Josh dito sa puso ko." Napayakap si Mami Flor sa dalaga. "It's okay, anak. Part ng pag-move on ang pagkakaroon ng ibang mamahalin." Esther, alam mo bang matagal nang nagpaalam sa amin si Sam? "Naliligawan ka? Mahal na mahal ka ng batang yun," sabi ni Daddy Jim. Napayuko na tumango si Esther. "Opo, Daddy. Sinabi niya po sa akin, pero sinabi ko na rin po kaagad sa kanya na hindi ko po papalitan si Josh." "Iha, nakikiusap ako sa'yo na pagbigyan mo yung sarili mo na lumigaya ulit," dagdag pa ni Daddy Jim. "Anak, matutuwa kami at alam kong matutuwa rin si Josh kung bibigyan mo ng pagkakataon si Sam. Kilala namin ang batang yan mula nung maliliit pa sila ni Josh. Natandaan ko nga na itong si Sam ang tagapagtanggol ni Josh. Mahiyain kasi si Josh noong mga bata pa sila. Pero nung magsilakihan na sila, parang nagkapalit ang ugali ng mga yan. Si Sam na ang naging mahiyain at si Josh na ang naging tagapagtanggol ni Sam." Natatawang sabi ni Mommy Flor. Dahil sa tinura na yun ni Mommy Flor, biglang napatingin si Esther kay Sam at napayuko kaagad ang dalaga noong magtama ang kanilang mga mata na tila bang may kakaiba itong nararamdaman. Si Sam naman ay makikita mong kakaibang saya noong nagtama ang kanilang mga mata. Mula noong gabing iyon ay lalong naging malapit sa isa't isa sina Sam at Esther, na ikinatuwa lalo ng lola ni Esther dahil sa kakaibang saya na dulot ni Sam sa kanyang apo na si Esther. Isang hapon, hindi mapakali si Sam at hindi ito nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Esther. Kaya tinanong ng dalaga ang binata, "Hoy Sam, ano bang nangyayari sa'yo? Para kang pusa na hindi mapaihi dyan, ha?" Biro ng dalaga. "Hindi ko kasi alam, Esther,
kung paano ko ito sasabihin sa'yo na hindi kita ma-offend. Mahinahong wika ng binata. Naku ha, huwag mo akong takutin dyan. Anong drama ba yan, Sam? Tanong ng dalaga. Ang totoo kasi, noong una kitang nakita sa birthday ni Yan, that day, alam ko na ikaw ang babaeng gusto ko. After a month, ay ipinagtapat ko kay Eric ang nararamdaman ko para sa'yo. At doon ko napag-alaman na mahal ka pala ni Josh. Kaya, dumistansya ako. Parang kapatid kasi ang turingan namin ni Josh. Kaya, nagpaubaya na lang ako dahil mahal na mahal ko ang kaibigan kong iyon. Nagulat si Esther sa narinig mula sa binata. Ramdam ng dalaga ang katapatan nito sa kanya. Teka muna, bakit hindi ko man lang ito naramdaman? Alam ba ito ni Josh? Tanong ng dalaga. Natawa lamang si Sam. Solid kaming magkakaibigan, Esther. Walang laglagan. Lalo na sa sensitibong mga bagay katulad ng pagkakagusto sa iisang babae. Kung sino ang nauna, dapat susuportahan at walang sulutan. Wika pa ng binata. At hindi alam ni Josh, ako lang at si Eric ang may alam. At lalong hindi mo nahalata dahil pinili ko ngang magparaya sa inyong dalawa. Hindi malaman ni Esther ang kanyang mararamdaman. Napaiyak ito at niyakap na lamang ang binata. 1 taon pa ang lumipas habang nasa tabing dagat ang dalawa. Esther, mahal na mahal kita. Sana pagbigyan mo akong mahalin ka. Pangako, hindi ko papalitan si Josh dyan sa puso mo. Bagkos, ay dalawa kaming magmamahal sa'yo. Isang nasa langit at isang nasa lupa. At itong nasa lupa ang magmamahal at mag-aalaga sa'yo ng personal. Seryosong wika ng binata. Natawa naman si Esther. Sam, alam mo bang nag-aantay lang talaga ako na tanungin mo ako ulit? Nakakahiya naman kasi kung ako pa ang magtanong sa'yo. Di mo na kasi nababanggit. Akala ko, okay na sa'yo ang magiging magkaibigan na lamang tayo. Sa loob kasi ng 1 taon, ay minahal na rin talaga kita, Sam. Nakangiting wika ng dalaga. Talaga? Sayang naman yung 1 taon na pinalipas ko. Kasal at may anak na sana tayo ngayon. Malaking ngisi na wika ni Sam. Will you marry me, Esther? Biglang pag-propose ni Sam sa dalaga. Ha? Oh my gosh! Propose ka agad? Gulat na tanong ng dalaga. Oo eh. Alam mo bang andito lang sa bulsa ko itong singsing na ito the whole time na magkasama tayo? Plano ko kasi talaga mag-propose ka agad sa oras na sagutin mo ako. Pinagpapawisan na pag-amin ni Sam sa dalaga. Niyakap lamang ni Esther ang binata. Oo, Sam. Handa na akong magpakasal sa'yo. Masayang sagot ni Esther. Kinagabihan ay namanhikan kaagad ang binata. Sobrang saya naman ang lola ni Esther na muling binuksan ng dalaga ang kanyang puso. Pero ng gabing iyon ay si Sam talaga ang higit na masayang masaya sa nangyayari sa buhay niya na finally ay napasagot niya na si Esther. Pagka-uwi nila ni Sam ay tumawag kaagad si Esther sa mami at daddy niya. Tuwang-tuwa ang mag-asawang lagman sa ibinalita sa kanila ni Esther. Pagkatapos makausap ni Esther ang kanyang mga magulang, ay ang mga kaibigan namang Eric at Mel ang kanyang tinawagan para ibalita dito ang plano niyang pagpapakasal sa kanilang kaibigan na si Sam. Nalabis na ikinatuwa ni Eric at Mel. Ang mag-asawang lagman naman ay umuwi kaagad ang mga ito dahil sa susunod na linggo ang kasal ng dalawa.
Walang mapagsidlan ang kaligayahan ng lahat. Naging best man si Eric at maid of honor naman si Mel. At ang lola ni Esther walang tigil sa pag-iyak sa tuwa dahil sa wakas, pinili na ng kanyang apo ang lumigaya. Sa ngayon ay masayang-masaya si Esther sa piling ng asawang si Sam at sa tatlong supling nila na si Josh, Jam, and Jane. Napag-usapan ng mag-asawa na ipangalan kay Josh ang kanilang panganay para hindi nilang tuluyang makalimutan ang kanilang kaibigan na minsan minahal ni Esther. Mga kaibigan, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa munting channel na ito. At sana po ay nagustuhan ninyo ang love story ni Esther. Pakiabangan niyo po ang mga susunod pa nating mga kwento. Please, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. At pakikalimbang na rin po ang kampana para maging updated kayo sa susunod nating mga uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye!